Isang araw, si Juan ay inutusan ng kanyang inang, si Aling Maria. Juan, pumunta ka nga sa palengke at bumili ng mga alimangong maiulam natin sa pananghalian. Binigyan ng ina si Juan ng pera at pinagsabihang lumakad na ng hindi tanghaliin. Nang makarating si Juan sa palengke, ay lumapit siya sa isang tinderang may tindang mga alimango at nakiusap na ipili siya ng matataba. Binayaran ni Juan ang alimango at nagpasalamat sa tendera. Umuwi na si Juan, ngunit dahil matindi ang sikat ng araw at may kalayuan din ang bahay ni Juan sa palengke, ay naisipan ni Juan na magpahinga sa ilalim ng isang punong kahoy na may malalaking sanga. Naisip niyang naghihintay sa kanya ang ina, kaya't naipasya niyang paunahin ng pauwiin ang mga alimango. Mauna na kayong umuwi. Magpapahinga muna ako. Ituturo ko sa inyo ang aming bahay. Lumakad na kayo at pagdating sa ikapitong kanto ay lumiko kayo sa kanan. Ang unang bahay, sa gawing kaliwa ang bahay namin. Sige, lakad na kayo. Kinalagan ni Juan ang mga tali ng mga alimango at pinabayaan niyang magsilakad ang mga iyon. Pagkatapos ay humilig na sa katawan ng puno. Dahil sa malakas ang hangin ay nakatulog si Juan. Bandang hapon na nang magising si Juan, nag-inat at tinatamad na tumayo. Naramdaman niyang kumakalam na ang kanyang sikmura. Nagmadali nang umuwi si Juan. Malayo-layo pa siya ay natanaw na niya ang kanyang inang naghihintay sa may puno ng kanilang hagdan. Agad na sinalubong ni Aling Maria ang anak pagpasok nito sa tarangkahan. Juan, bakit ngayon ka lang umuwi? Nasaan ang mga alimango? Bakit po? Hindi pa po ba umuuwi? Nagulat ang ina sa sagot ni Juan. Juan, ano ang ibig mong sabihin? Nanay, kaninang umaga ko pa po pinauwi ang mga alimango. Akala ko po ay narito na. Juan, paanong makakauwi rito ang mga alimango? Walang isip ang mga iyon. Hindi naunawaan agad ni Juan ang paliwanag ng ina. Takang-taka siya kung bakit hindi nakauwi ang mga alimango. Sa patuloy na pagpapaliwanag ng ina na ang mga alimango ay hindi katulad ng mga tao na may mga isip na ay naliwanagan si Juan na mali nga ang ginawa niyang pagpapauwi sa mga alimango. Ang aral sa kwento, unahin ang inuutos ng ina at iwasan ang pagiging tamad. Huwag utusan ang mga hayop ng mga gawaing pangtao dahil hindi lahat ng hayop ay may kakayahang sundin ito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento mga kabinibini, si Juan at ang mga alimango. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Please like and subscribe mga kabinibini. Mag-iingat po kayo. God bless! Bye!